Alang sa ato nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nining kagabion, ako kamong dapit sa pag-abli sa inyong mga Bible in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. First Thessalonians chapter 5 verse 17. Una natang tanan diha sa atong mga Bible ato kining pagadunganon sa pagbasa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray without ceasing. Among Dios nga langit nun nga mahan, we plead for your grace and mercy nga himo kaming panalanginan diha sa imong mga pulong. As we meditate and study thy word, we acknowledge, O Lord, our sins, and even, O Lord, diha sa amo nga mga kaugalingon nga wala kami mahimo kung nga lang himong paglamdag ang himong nga pagtudlo kanamo diha sa imong mga pulong pinagi sa imong balahang espiritu. Ni merciful nga ikaw magapanalangin kanamo, ikaw magauban kanamo, and cleanse us gikan sa mong tanan nga mga sala. In Jesus' name we pray. Amen. Usa sa mayong hiyas o kinaiyahan nga atong makita diha sa kinabuhi ni Apostol Pablo nga ngayon usab natong i-cultivate diha sa atong mga kinabuhi mao ang iyang pagkamainampuon. Diha sa mga sinulat nga epistle ni Apostol Pablo nganha sa New Testament, dili nato malikayan og atong mabantayan og makita ang iyang makanunayon ug walay paghunong nga pagampo ngadto sa mga kasimbahanan nga diin na-establish pinaagi kaniya panahon sa iyang misyonaryo nga pagpanaw. Sama na lang niini nga epistle nga iyang gisulat alang sa simbahan sa Tesalonica. Atong makita dinhi mangigsuon nga makatulo kahigayon nga diin gimension ni Apostol Pablo diha kanila ang pulong nga without ceasing may tungod sa iyang pag-ampo alang kanila. Na kung atong makita og atong lantawon chapter 1 verse 2 and 3, mingon si Apostol Paul diha, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. Remembering without ceasing. Na chapter 2 verse 13, ato usab nga makita kana nga mga pulong. Nga din mingon sa Apostle Paul, for this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God which ye also heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in the truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. So again, he mentioned the word without ceasing. And thirdly, mga igsuon, atong makita diha sa atong nga teksto, nga diin atong makita ang pag-exhort ni Apostle Paul diha sa mga tumutuo sa atong Ginoong Kristo diha sa Thessalonica, to pray without ceasing. Na kung atong mabantayan ang sequence dinhi mga igsuon, chapter 1 verse 3
si Apostol Pablo nagampo diha kanila nga walay hunong. Nagampo diha kanila nga makanunayon, always remembering without ceasing. O diha sa chapter 2 verse 13, diha sa iyang mga pag-ampo, wala usab hunong ang iyang pagkamapasalamaton sa atong Dios alang kanila. Again, he pray for them. Now, chapter 5, verse 17, atong makita dinhi nga si Apostle Pablo nga nag-ampo diha kanila sa makanunayon o walay paghunong, karon atong makita dinhi nga nag-awhag o nagdasig usab kanila sa pagkat-on niini. In other words, atong makita diha nga una, gi-cultivate ni Apostle Paul diha sa iyang kinabuhi ang pag-ampo nga makanunayon. O karon nga kini nakita diha sa iyang kinabuhi, iyang giawhag ang mga magtotoo diha sa Tesalonica sa pagkat-on usab niini. And what is his exhortation to them? To pray without ceasing. Now, karon ang pangutana may son. Samtang buot ni Apostol Pablo nga ang mga magtotoo diha sa Thessalonica, nga ilang makultivate diha sa ilang mga kinabuhi ang pag-ampo nga makanunayon o sa walay paghunong, what did the Apostle Paul mean to them when he said, pray without ceasing? Pag-ampo nga makanunayon or pag-ampo sa walay hunong. Nauna nga atong sayron nining kagabion, to pray without ceasing or to pray unceasingly, it means to pray persistently. To pray without ceasing, it means to pray persistently. And what does it mean to pray persistently? The word persistent din himangigsuon, it means continuing to endure over a prolonged period of time. But pasabot nga na nga padayon ang imong pag-ampo even despite of your difficult and disturbing situation. Gani may son, that is the meaning of the word without ceasing. Uninterruptedly, without omission. Nagapadayon, walay pag-undang or non-stop. Nga kanapang, dili nimo tugutan ang imong kaugalingon that you will be overcome and overwhelmed sa imong kahimtang to the point nga dili na ka makadala sa imong kaugalingon diha sa pag-ampo. Buot pasabot nini may suon nga regardless kung unsa kalisod ang kahimtang nga imong giatubang, you must persist to pray. And regardless kung naaman ka sa kaharuhay or kalisod o makalilisan nga sitwasyon, you must continue to pray. In other words, either in good times or in bad times, continue to persist in prayer. Mo kanay buot pasabot diha to pray without ceasing. Now, kasagaran nga mahitabo nga ni sa ato ang mangigsuon, kung naaganita sa kaharuhay, og nindot gani ang dagan sa atong mga kinabuhi, og malinawon gani nga it seems nga murag wala tayong mga problema nga gipang daladala diha sa atong mga kinabuhi, medyo mulugak ta diha sa atong pag-ampo. Nga dili na dahil ta halos mag-appeal sa prayer meeting, o dili na ganita halos makagahin o pag-ampo mismo sa atong kaugalingon. Now, dili na persistent. Now, napo yung mga kasuhanon nga atong maobserbahan nga kung naapod sila sa kaharuhay sa kinabuhi, murag gaan kaayo diha silang kasing-kasing ang pag-ampo.
Apan kung naa sila sa tumang kalisod, mag-struggle o maglisod sila sa pagdala sa ilang kaugalingon diha sa pag-ampo. And why is it? Because they are overcome and overwhelmed by their situation. Now, sa may igsoon, we must continue to persist in prayer regardless of our situations nga atong giatubang, nga diinta nahimutang. In other words, we must pray always and at all times. We must continuously to pray. Og dili nato ialaw ang ato nga mga kaugalingon nga diin maluya ta diha sa pag-ampo. Now in Luke chapter 18 verse 1 down to verse 8, our Lord Jesus has given us a clear example of what it is like to pray persistently. Ablihon nato sa makadali ang ato nga mga Bible. Luke chapter 18 verse 1 down to verse 8. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint, saying, there was in a city a judge which feared not God, neither regarded men, and there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of my adversary. And he would not for a while. But afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard men, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. And the Lord said, hear what the unjust judge saith. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Now notice the word diha may suon, which cry day night unto him. The idea is continuous and persistent in prayer. Gani mo kanay pinakaunod niya na nga parabol nga diin gitudlo sa atong Ginoong Kristo diha sa mga katawhan sa Israel. Atong makita diha ang context is in verse 1 nga diin mingon diha that men ought always to pray and not to faint. And the word always dahil may suon nga sa matag karon og unya. In other words, at all times, sa tanang higayon. Unya, sa matag karon og unya, sa tanang higayon, nga dili ka maluya diha sa imong pag-ampo. In other words, persistent in prayer. So to pray without ceasing, it means to pray persistently. To pray continuously. Walay pag-undang. Non-stop. Ikaduha din ni Maysoon. To pray without ceasing, not only to pray persistently, but also to pray permanently. The word permanent, it means lasting, or to remain unchanged. In other words, constant. Walay pagbahar o walay pagkausab. Kung unsa ang imong kainiton diha sa pag-ampo, panahon nga naa ka diha sa kalisod, o panahon nga anaa ka diha sa karuhay. Constant diha sa pag-ampo. Now, ako nagtuo mga igsuon, nga dinita kanunay napakyas. Kay mahimo nato nga
mainiton ta diha sa ato nga mga pag-ampo, ilabi na kung naata nagatubang diha sa kalisod. Ilabi na kung naata diha nagatubang sa kasamok. Pero gani kung mahawas na ta sa kalisod o diha sa kasamok nga atong giatubang, makaginawa na gay tagamay, then mubahar dayon ta diha sa atong pag-ampo. Mulugak na po dayon ta diha sa atong pag-ampo. Og sayri mangigsuon, ang resulta niini, mahimo na lang dayon nga occasional ang atong pag-ampo. Even sa ato nga mga personal and private prayer. And we will become less interested in praying and even in attending our church prayer meeting. Na mga igsoon, let us guard our hearts nga dili ta mamugnaw ug mubahar diha sa ato nga kainiton sa pag-ampo. God be merciful nga din iyatang i-revive diha sa kainiton sa ato nga pag-ampo, so that we will bring ourselves to pray permanently. So to pray without ceasing, it means to pray persistently, to pray permanently. Ikatulo din ni Migsuon, to pray perseveringly. Now, maingon na ganita og persevere, but pasabot niya na nga paglahutay. Paglahutay sa imong pag-ampo, especially kung ikaw anaa mahimutang sa tumang kalisod o kasamok. Na usa nga atong makita nga maayo nga example nga milhotay diha sa pag-ampo, bisan taliwala sa tumang kalisod o kasamok sa iyang kahimtang nga iyang giatubang, mao ang kinabuhi ni David. Now ako nagtuo nga kitang tanan, nahibalo kung kinsa si David. Yes, we know he is a man after God's own heart. He is a man of war, but serious sa mga igsuon that he is also a man of prayer. Makapila kita makabasa diya sa Book of Psalm nga sa panahon sa mga kalisdanan o makalilisang nga sitwasyon nga giatubang ni David, wala siya miundang sa pag-ampo nganha sa atong Dios. For sure, he prayed persistently, he prayed permanently, and he prayed perseveringly until he was delivered by God. Ato makita gani nga daghan nga mga higayon nga wala siya napukan, wala siya ma-overcome or ma-overwhelm diha sa iyang kahimtang. Wala siya mawad-an og paglaom. But instead, he patiently wait upon the Lord and he persevere diha sa pag-ampo o diha sa pag-atubang sa iyang lisod nga kahimtang until he was delivered by the Lord. Now, how about us, mga igsoon? Unsa man ang mga pangitabo o bahin sa atong mga kinabuhi nga nata diha sa mga pagsulay, nata diha sa mga kalisdanan o kapaitan sa atong mga kinabuhi, that we persevere not only sa pag-atubang sa atong kahimtang, bisan pa man diha sa atong pag-ampo. Now, kung atong balik-balikan ang mga minglabay nga lisod nga kahimtang sa atong kinabuhi, what is our reaction? What is the attitude diha sa atong kasing-kasing? May we learn to cultivate diha sa atong mga kinabuhi may suon. To pray persistently, to pray permanently, and to pray perseveringly. That is, mo kanaibot pasabot, what it means diha sa pagsulti ni Apostle Paul. Pray without ceasing. Persistent,
permanent, perseveringly. Let us pray. Among Dios nga langit nun nga amahan kami mapasalamaton kanimo sa imo nga pag-remind o sa imo nga pagtudlo nga ni kanamo to pray without ceasing. O Lord, nining kagabion kami nagadangop diha sa imong trono sa grasya sa pagtugyan diha sa among mga lampuanan. Help us to cultivate and to pray, O Lord, persistently, to pray permanently, and to pray perseveringly. Be gracious, be merciful sa daghan mga higayon nga kami napakyas sa pag-commit sa mong kaugalingon, sa pagtugyan diha sa pag-ampo, and not just to pray, but also to pray unceasingly. Be gracious, be merciful, hear us, O Lord, and prepare us sa amo nga pagdangop nga nakanimo diha sa amo mga lampuanan. In Jesus' name we pray. Amen.